Welcome sa One Piece episode 1144 Anime Recap. Kung hindi mo pa napanood ang nakaraang episode, makikita mo yun sa channel playlists o kaya sa description sa baba. Panoorin mo muna para hindi ka mahuli sa kwento. Pero kung handa ka na, tara na at simulan na natin. Apat na kidlat na kulay itim ang bumagsak mula sa impyerno mismo, at doon tinawag ang iba pang mga elder. Dito tuluyang pumutok si Zoro at naglabas ng purong galit matapos siyang sabihan ni Sanji na wala siyang silbi. Samantala, si Luffy, ang ating rubber captain, nalunok ng buo ng isa sa mga Gorose. Balik tayo sa Egghead, grabe, parang end of the world ang nangyari ng apat na malalakas na kidlat ang sabay-sabay na bumagsak sa lupa. Lahat ng marine sa isla literal na napatigil ang paghinga, kasi alam nila ang bangungot na to. Vice Admiral Bluegrass at ang mga sundalo niya, halos matulala sa takot habang nakatingala sa langit. Naalala nila kung gaano kalupit nung unang pagdating ni Saturn, at ngayon apat na beses pang mas malala. Samantala, patuloy pa ring binubuhat ng mga higanteng pirata sina Bonnie, Frankie, at Atlas. Pero nang gumuho ang langit sa ibabaw nila, namutla ng todo ang mukha ni Bonnie, alam niya kasing papunta sa isang death trap ang mga kaibigan niya. May isang higanteng mandirigma na nagwala at pinakawalan ng isang palasong kasing laki ng panglubog ng battleship. Lahat ng higanteng mandirigma nagtutulungan kasama ng mga pacifista para durugin ang mga barko ng marine. Dumating pa sina Dory at Brogy, kasama ang dalawa pang higanteng kakampi, at parang handa nilang tablahin ang lahat ng madadaanan nila. Cut naman tayo sa Mary Geoise, at dito makikita ang isa sa pinaka-nakakakilabot na eksena. Ang throne room kung saan ilang dekada nang nagkokontrol ng mundo ang Five Elders, ngayon, totally empty. Maliban na lang sa isang nagliliyab na Demon's Circle na nakaukit sa sahig. Hindi to basta simbolo lang, mukhang sinaunang sumpang kayang magpatawag ng mga bangungot. Habang tuloy pa rin ang world broadcast ni Vegapunk, chill lang siya habang gumagawa ng pinaka-revolusyonaryong inumin ever. Samantala, mas marami pang demon portals ang bumubukas sa paligid ni Saturn. Si Luffy halos malaglag ang panga nang makita ang apat na shadow monsters na gumagapang palabas, parang bangungot na nabuhay. At eto pa, si Vegapunk mismo, sa recording, parang pinirmahan na ang sarili niyang kapalaran dahil ipinagyayabang niyang walang makakapigil sa broadcast niya sa loob ng 7 minutes. Literal na talk song tadhana, si Sanji naman, parang Olympic runner habang buhat-buhat ang walang malay na si Vegapunk. At desperadong sinusubukang baluan ang crew. Pero paano mo nga ba ipapaliwanag sa isang phone call na may totoong mga demonyo na lumitaw? Habang nanunood si Luffy na dama-dami pa ang mga halimaw, mukha na siyang atakihin sa puso. At ngayon, oras na para sa Monster Showcase. Si Saturn nag-transform sa isang halimaw na parang pinaghalo ang gagamba, toro, at demonyo, mas kilala sa mga sinaunang alamat bilang nakakatakot na nilalang na nagbabawal sa mga tao sa mapanganib na dagat. Si Mars naman naging isang Itsu maid. Isipin mo ang pinaka-nakakatakot na ibon na nakita mo, dagdagan ng buntot ng ahas, tapos sumisigaw tungkol sa walang hanggang paghihirap. Kapag lumitaw ang bangungot na to, laging kasunod ang kamatayan. At honestly, sobrang badass at nakakatindig balahibo ang design. Si War Curie nagbago bilang isang Fang Shi, isang demon boar na may apat na dambuhalang pangil na nagliliyab sa apoy ng impyerno. Si Nasjuro naman naging isang Bakotso, isang skeleton horse na sa lahat ng mitolohiya, palatandaan ng paparating na kamatayan. At si Jupiter, eto na ang sandworm na parang kaya niyang lamunin ang buong skyscraper na parang snack lang. Pero dito nagbabago ang laro, hindi na tayo binibigyan ng devil fruit names. Puro creature names lang. Paano kung ang devil fruits ay desperadong paraan lang ng tao para nakawin ang kapangyarihan ng mga halimaw na to? Si Nasjuro biglang sumigaw ng horse scream na kayang basagin ng salamin, habang napapalibutan ng apoy na parang galing siya mismo sa impyerno. Ang skeleton nightmare na to gumagamit pa ng observation hockey para makita ang mga pacifista na winawasak ang mga barko ng marine. At doon niya pinakawalan ng pinaka-nakakagimbal na trick, lumabas ang human face niya sa ilong ng kabayo. Parang pinaka-worst magic act sa buong mundo. Gumagalaw siya ng mas mabilis pa sa ilaw, literal na blur lang ang nakikita, kaya inakala ng Marines na hallucination lang ang lahat. Ang black sword niya hindi lang basta pumuputol, kundi nagyayelo ng buo. Ang mga pacifista, hindi pinayra piraso.
Na-freeze sila ng buo, parang tinamaan ng instant ice age. Isa-isa niyang ginagawa itong personal ice collection niya sa loob lang ng ilang segundo. Mind-blowing. Isipin mo to, ang pagkakaroon ng Black Blade ay tanda na isa ka sa pinakamalupit na swordsman sa mundo. Pero itong halimaw na to, mas mabilis pa sa kahit sinong buhay. At inuubos niya ang mga robot na kayang mabuhay sa Buster Call, parang papel lang. Pero ang pinakamatalino niyang galaw, hindi niya sinisira ang valuable government property. Nilalagay lang niya sa yelo. Samantala, si Mars biglang lumipad sa ere, parang Deathbird na target ang island barrier. Si Sanji, halos mabaliw habang hawak ang transponder snail, nagsisigaw sa mga babae dahil wala siyang paraan para ipaliwanag ang bangungot na to. Paano mo nga naman isasalaysay na may lumilipad na halimaw na paparating sa inyo? Nang bitawan ni Mars ang battle cry niya, ayon sa sinaunang kwento, ibig sabihin yon ay dumating na ang kamatayan. Boom! Sumabog ang barrier na parang 4th of July fireworks. Pero kung kasing tindi siya ni Saturn, mga palamuti lang yun. Habang tinitingnan ng isang marine doctor ang mga nagyelong robot, inanunsyo niyang pati guts ng mga ito ay iced solid, wala na silang silbi kundi maging sobrang mahal na paperweights. Kaya ang Marines, nag-cheer pa, iniisip na may chance silang mahuli si Bonnie at makuha pabalik ang mga makina. Pero habang si Mars gumaganap bilang aerial bomber at si Nasjuro patuloy sa pagyayelo, nalaman ng Marines na papuntang northeast si Bonnie kasama ng Straw Hats. Kalahati ng robot army nila, out cold na. Kaya wala nang maipaliwanag si Sanji, kundi sumigaw na lang. Tumakbo kayo, kamatayan na mismo ang lumilipad papunta sa atin. Hindi tumigil si Mars, paulit-ulit siyang sumisid na parang kamikaze missile ng demonyo. Balik tayo kung saan ang totoong kaguluhan. Si Luffy, sumasayaw sa pagitan ng mga spider legs ni Saturn na parang nasa world's deadliest ballet. Biglang dumating si Jupiter para sumali sa party, isang dambuhalang worm na lumusat sa lupa at biglang naglaho. At alam agad ni Luffy kung anong kasunod. Death from below. Kahit dalawang elder pa ang abala sa ibang lugar, napagdesisyonan nilang si Luffy ay karapat-dapat harapin ng tatlong demonyo sabay-sabay. Matinding respeto yan, pero matinding pahirap din. Samantala, sinagot ni Usopp ang panic call ni Sanji. Siyempre, handa na sana siyang tumakbo gaya ng dati. Pero may problema, nawawala pa rin sina Zoro at Jinbei. Buti na lang, nag-step up si Usopp sa oras ng pangangailangan gamit ang Green Star, Bamboo Javelin, para iligtas ang barko sa pagiging runaway sled. Si Brook naman, todo yabang na parang okay na ang lahat. Pero tinadyakan siya ni Lilith dahil si Usopp naman talaga ang nagligtas. Si Jinbei, nagpas siyang isalba si Zoro kahit na kailangan pa niyang sapakin ito hanggang mawala ng malay. Kasi eto na nga, si Zoro busy pa rin makipaglaro kay Rob Lucci habang isa sa mga espada niya lumilipad pa parang boomerang. Si Lucci, excited na makita ang naglalakihang power level sa paligid, habang si Zoro napansin ang mga baliw na energy signatures na nagkalat sa buong isla. At doon, si Jinbei halos makarating na at masaksihan na ang dalawa. Parang naglalaban pa rin sa isang dance-off na walang katapusan. Sinabihan ni Sanji si Jinbei na bilisan na at tapusin ang gulong to, kasi ang pagiging makasarili ni Zoro ay naglalagay sa lahat sa panganib. At hulaan mo, narinig mismo ni Zoro lahat ng sinabi niya sa transponder snail. Ang mukha niya, para bang kaya niyang tunawin ang bakal sa galit. Si Lucci, inakala na ito na ang golden chance niya. Sumugod siya gamit ang bago niyang spotted handgun move. Pero si Zoro, parang langgam lang ang pinalo, iniwasan ng sobrang dali. Kinuha pa niya sa ere ang espada niyang umiikot, kinagat ito sa pagitan ng ngipin, at doon na siya nagdesisyon magseryoso gamit ang Santoryu o three-sword style. At dito niya pinakawalan ng bagong teknik na tinawag na Spotted Leopard Hunt. Literal na attack na ginawa para asarin ang leopard spots ni Lucci. Boom! Sa isang strike lang, wasak na wasak si Rob Lucci. Hindi pa nga niya sinuot ang battle bandana niya. Ganito ang mangyayari kapag nasaktan mo ang pride ng lalaking to. Samantala, si Luffy napatingin pababa at nakita niya ang dambuhalang bunganga ni Jupiter na bumukas mas mabilis pa sa kidlat. At bago pa siya makagalaw, nilunok siya na parang candy. At nung akala natin hopeless na, dalawang legendary voices ang biglang umalingaw sa battlefield. Brogy, nakita mo ba si Luffy?
Tanong ni Dory, na napasentimental pa nang makita ang mukha ng ating captain. At sabay silang nagdesisyon, wala ni isa sa mga kasama nila ang nararapat mabaon sa sikmura ng halimaw. Magkasama nilang pinakawalan ang Sanso technique at sabay na tinadtad ang ulo ng worm. Biglang sumabog palabas si Luffy parang human rocket, tumatawa ng baliw at halos hindi makapaniwala na ang mga giant friends niya ay nasa egghead. Matagal na tayong hindi nagkita. Sigaw ni Brogy. At si Dory naman, in-announce na nagsawa na silang maghintay at personal na silang pumunta para iligtas siya. Pero eto ang twist, ang mga worm, kilala sa kakayahang mag-regrow ng mga naputol na body parts, kahit ulo pa. Kaya malamang babalik din ang elder na to. At sa ngayon, tanging mga armas na kayang makasakit sa kanila ay Sea Stone o ilunod sila, kung meron man silang Devil Fruit weakness. Mapapansin mo, wala tayong naririnig na Devil Fruit name sa mga beast mode nila. Pero real talk, ang goal dito hindi ang manalo, kundi mabuhay ng sapat para makatakas. Still, isipin mo, ang Straw Hats mismo. Nakikipagsabayan sa 5 elders ngayon. Ang final war nagsimula na. Salamat sa panunood ng One Piece episode 1144 Anime Recap. Kung gusto mong balikan o panoorin ang ibang episodes, makikita mo yun sa channel playlists o sa description sa baba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na recap. Kita-kits sa next episode.